Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so bali continuation pa rin ito ng mga tutorial natin patungkol sa Night 3 Plus Pro Music, kung saan na-tutorial na natin yung ibang mode niya, kung paano siya i-install, kung paano siya i-install sa negative trigger, kung paano siya i-install sa stock horn, kung paano mag-install ng dual horn with Night, and so on and so forth. So bali ngayong araw, ayun, so kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Night 3 Plus Pro Music with double contact horn. Yan, so double contact horn gamit itong ating halo switch or halo switch na 3-way. So pwede tayong gumamit ng domino dito guys, ano, basta any kind of 3-way switch, basta 3-way switch, kasi nga gagamitin natin yung from the word itself, double contact. Hindi natin tatanggalin yung stock horn, and meron or magdadagdag tayo ng dual horn na may Night 3 Plus Pro Music sa pamamagitan nito. Ayun, so bali hindi ko na patatagalin pa, ano, at umpisa na natin yung ating video tutorial. So kung makikita nyo guys, naka-wiring na nga pala yung stock horn natin, o kung paano yung system ng ating stock horn sa mga motor. Kung mapapansin nyo, nandito yung battery natin, meron tayong negative at positive. So tulad ng dati, yung positive, dyan nakakonect yung isang wire ng ating fuse na 15 amps or 10 amps. So yan yung stock fuse ng motor natin. So yung isang wire niya, nakakonect yan sa positive. Tapos kapag lumabas yung source dyan, ayan, tatawid yan sa fuse, tatawid yan sa kabilang wire. Yung kabilang wire, karugtong yan ng ating red wire ng ating ignition switch. So mapapansin nyo sa kulay red, sa ignition switch nga pala natin guys, meron tayong 4 wires, 2 wires, 5 wires, 6 wires. So marami tayong ignition switch na iba't ibang wires, ano. So bali yung pinaka-common na ginamit ko is yung 4 wires, or yung madalas na gamit sa mga motor ngayon. And same principle lang naman sila sa mga 4 wires, 2 wires, at etc. So bali yung pinaka-prinsipyo lang nito guys, from positive tatawid sa fuse yung current, papasok yun sa red wire. Kapag pumasok na yun sa ignition switch, kapag sinusi mo, lilipat lang yun dito sa accessory wire na tinatawag. Sa mga 2 wires, iba't iba kasi yung kulay ng mga accessory wire nila. Merong brown sa Yamaha, orange sa Suzuki, at sa iba pa. Basta yun lang hanapin nyo. Then sa iba, wala na tayong papakialaman doon, kasi hindi naman na tayo gagalaw doon. Okay, so pagdating dito sa accessory wire, tulad ng lagi kong tinuturo, napakaraming connected dyan. Merong headlight, brake light, busina, flasher, at iba pa. So napakaraming sinusuplayan nito, no? Kasi nga kapag inon mo, nandyan yung starter, pwede mong start yung motor, di ba? So dyan din connected yun. So napakarami. Ngayon dahil nga busina yung tutorial natin ngayon, so yung isang wire ng ating stock horn switch, ito yung switch natin, connected dyan sa accessory wire. So mapapansin nyo, yun guys, oh. So kapag inon mo yung susi, may source na rin tong ating switch. So kapag pinindot mo, tatawid lang yung source ng switch natin papunta sa kabilang wire. Ngayon dahil nga busina yung patutunugin natin, sa busina again, kahit na madalas ko na itong tinuturo, yung busina natin reverse polarity yan, may dalawang terminal. Kahit na magkabaliktad dyan, kahit alin dyan sa dalawa na yan, pwede. Pwedeng yun yung negative, pwedeng ito yung positive, or pwedeng ito yung negative, yun yung maging positive. Basta reverse polarity, kailangan niya lang ng positive at negative. So dahil meron siyang positive galing dito sa accessory wire na dumaan sa switch, yan, itong kulay blue na wire na to, papasok na yung current doon. So dahil may positive na siya, negative na lang yung kulang. Yung negative, ayan, kita nyo naman yung wire, papunta na yun sa negative terminal ng battery. So kapag in-on natin, ayan, naka-on na pala, on natin. Pagka pinindot natin ngayon, tutunog yung ating stock horn. So dahil nga mag-install tayo ng dual horn with Night 3 Plus Pro Music, kailangan natin ng halo switch. Yan, napaka-basic lang nito guys, ano. So dito sa halo switch natin guys, bili kayo nito sa Shopee, mura lang, o kaya sa mga motorcycle shop. Okay, dito naman sa halo switch natin, meron tayong 5 wires. Yan. So 3-way switch lang to guys, ano. Yan, meron tayong red, merong black, may green,
yellow, at saka white. So, ang pinaka hahanapin natin dito is yung common. Again, tulad ng lagi kong tinuturo sa 3-way switch, common lagi yung pinakauna natin hahanapin kasi dyan papasok yung supply para maibato niya sa dalawang loads. So, kapag hinugot mo yung socket, yan, meron tayong mababasa dito na common, normally open, at normally close. So, may mga numberings din yan. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, ang sabi niya dito, ayan, yung common daw is yung kulay green. Yan. So, dito papasok yung supply. Tapos, normally open. Saan ba yan? Nakalimutan ko na. Normally open is, okay, tama. Nasa gitna yung normally open. So, normally open is yung yellow. Yan. And normally close is yung kulay white. So, pagka pumasok yung supply dito, guys, ang connected dito lagi is yung normally close. Itong dalawa. No? So, pagka pumasok sa green yung supply, lalabas lang sa kulay white. Ngayon, kapag pinindot mo naman tong button niya dito, ayan, lilipat yung supply. So, papasok pa rin sa green, lilipat siya sa yellow kasi nga pinindot mo to. So, kapag in-unpress mo ulit, babalik sa white. So, papalit-palit lang, ano. So, ibig sabihin kapag hindi siya nakapindot, ang trigger is yung white. So, kapag nakapindot, ang trigger is yung yellow. So, ganun yung function nitong ating halo switch or yung 3-way switch. Boss, master, bakit meron pang dalawang wire? So, itong dalawang wire na to, guys, positive at negative lang to para dito sa ilaw. So, meron kasing ilaw itong ating halo switch. Kung mapapansin nyo, yan, para maniwala kayo, off natin yung yan. So, try natin itong i-connect itong black sa ground. Yan. So, may na yung supply niya sa taas. So, kailangan dito sa mismong baba tayo mag-connect. Kita ba? Okay. So, kita naman. Yan mga boss. Ayan. So, kung mapapansin nyo, umiilaw yung halo switch natin. So, ilaw lang yan ng halo switch, no? Yung positive at negative. Okay. So, balik na tayo sa topic. Ayan. Tapos, meron tayong dual horn dito. Ayan, nilagyan ko na ng mga wirings, ano. Dual horn yan, guys, ano. So, kapag may dual horn, syempre kailangan ng relay niyan. And, tulad ng stock horn, reverse polarity din yan, dalawa na yan. So, kahit alin dyan, pwedeng pasukan ng negative at positive. So, dahil dalawa siya, i-consider na natin na parehas kaliwa. Ito. Parehas na kaliwang terminal, gagawin natin negative. At parehas na kanang terminal, gagawin natin positive. So, ipag-connect na natin yan. Ipag-connect na natin yung mga wiring. So, kunin natin yung parehas na kanan. Yan, pagsamahin na natin. So, yan yung gagawin natin positive. At pagsamahin natin yung parehas na kaliwa. Yan naman yung gagawin natin negative. Okay, yun. So, napagsama na natin, guys, yung negative at positive ng tagdadalawang wire, guys, ano. Kasi nga, dual horn na to. Nagsama na natin para isang wire na lang. So, speaking of positive at negative, yung negative, automatic, i-connect na natin sa ground. So, dahil wala tayo sa actual na motor, yung main source natin ng ground is yung negative terminal ng battery. So, connected na yung ground natin, guys. Ano, kasama ng ground itong stock na busina. Ngayon, itabi na muna natin to. Ayan. So, naiwan na lang yung positive ng dual horn. Kunin naman natin ngayon ulit yung halo switch. So, sa halo switch ulit tayo. Tulad nga na sinabi ko, ang common is yung green. Normally close is yung white. Normally open yung yellow. Positive at negative yung red and black para sa ilaw. So, balik naman tayo dito sa ating stock horn switch. So, kung mapapansin nyo, guys, yung ating stock horn switch, so meron kasing terminal dyan yan, no? Yan. So, kung stock horn yung motor nyo, meron terminal yan. Hugutin nyo lang yan. So, for example,
hugutin natin yung terminal na yun. Bali dito na siya. Para hindi na tayo humugot doon. So ito na lang yung hugutin natin. Hugutin nyo yung positive. Hanapin nyo yung positive. Sa mga positive trigger ko guys, ano? Okay, so disconnected na. So ibig sabihin, may iwan na yung wire. May iwan na tong wire na to. Kasi nga hinugot nyo na, di ba? So meron tong terminal. Ang gagawin nyo, i-connect nyo yung kulay green doon sa may terminal na hinugot nyo, or dito sa wire ng ating stock horn switch, kung saan positive siya, positive supply. Ayan, so positive naman to. So ibig sabihin guys, kapag sinusi mo yung ignition switch at pinindot mo to, matitrigger yung ating halo switch. So papasok yung supply doon, ibabato niya sa white at saka sa yellow. So tulad yan ang sinabi ko, kapag hindi nakapress, white yung trigger. So kapag nakapress, yellow yung trigger. So ganun lang yung ating halo switch. So dahil stock horn nga tayo, yan, sa white natin i-connect yung hinugot nating wire ng stock horn natin. So dahil nga may wire na siya guys, connect na natin agad. Pero kung walang wire, pwede nyo naman dugtungan, i-connect nyo dun sa positive na hinugot nyo, positive terminal. Okay, so yan, dahil yan, so connected na yung ating white wire dun sa may positive ng ating stock horn. So try naman natin siya ngayon. So ayan, naka-on na agad. Off natin and on. So dapat kapag pinindot ko to, tutunog yung ating stock horn kasi nga trigger agad yung white. Okay. So narinig nyo naman guys, try naman natin i-press. So dapat kapag pinindot ko to, hindi tutunog yung stock horn. Ayan. Kasi nga ang trigger is itong yellow. Okay. So dahil siya yung trigger, dyan natin i-connect yung dual horn natin. So dahil may dual horn tayo, syempre kailangan din natin ng relay. Okay, so sa relay natin guys, meron tayong 4 wires dyan. Actually 5 wires ito. Ginupit ko na lang yung isa kasi hindi naman na ito magagamit. Ang madalas lang naman magagamit dito is yung isang wire or yung 87. So sa relay natin meron tayong mga numberings dyan. Meron tayong number 30, meron tayong number 86, meron tayong number 85, at meron tayong 87. So lima yan, meron pa siyang 87A, which is yung pinutol ko. So bali 87 na lang yung may iwan kasi putol na yung 87A. So dito sa number 30, silipin natin. Ayan, ang sabi niya dito guys, yan. So kung mapapansin nyo, ganyan ko siya hinugot. So sabi niya dito, number 30 is yung kulay brown. Number 85 is yung purple. Number 86 is yung green. 87 is yung orange. At 87A yung gray na pinutol natin. Take note guys, kapag bumili kayo ng ganito, nag-iiba-iba nga pala yung color coding nito, no? Kaya mas maganda natatandaan nyo yung function ng mga numbers natin. So dito sa relay, yung number 30, automatically tatakbo yan sa positive terminal ng battery. Yan. So doon agad tatakbo yan. Matik na yon. So syempre,